praise the Lord, hallelujah. Sa ating poon may kapal na ginabayan tayo sa araw ng sa aring araw-araw na pamumuhay. Praise the Lord. Lord, mahal ka namin. Kung ano ang pag-ibig mo sa amin, Lord, balik muli ang pagpasalamat sa iyo. Kung wala ang Panginoon, wala kaming magagawa. Purihin ka, Panginoon. So ngayon mga anak-apo, mayroon na naman natuklasan si nanay. Siguro nagtaka kayo, bakit si lola nanay lagi mga kwento sinaunang panahon? Alam mo mga anak-apo, kung hindi ako magkwento ng ganito, hindi niyo malalaman ano ang nangyayari sa sinaunang panahon, di ba mga anak-apo? Sa unang panahon hindi niyo nakita kasi mga bata pa kayo. O kami, bilang mga nauna sa inyo, mga matanda na kami, 84 na si nanay, praise the Lord, na ibahagi ko sa inyo yung mga karanasan sa aming mga kapanahunan. Bagamat hindi ko pa ito naranasan, pero praise the Lord na may nakita akong mga kwento na ito. Kaya i-share ko sa inyo, di ba mga anak-apo? Para malalaman ninyo, ay may nangyayari pala ito sa unang panahon. Kaya mga anak, makinig kayo. Pakinggan ninyo ang natuklasan ni Lola Nanay, ha mga anak apo. Sabi dito, who were the Aztecs, O Lord? Aztecs na naman ito mga anak apo. Who were the Aztecs? Oh, question mark ito, ha. Ngayon, may paliwanag siya. When a small Spanish army of conquest under the commands of the Herman Cortes arrived in Mexico in 1519. The Aztecs were in the rulers of the country. Some 400 years earlier, the Aztecs had arrived from the north and had gradually established themselves as the dominant, dominant power over the other tribes in the area by a mixture of alliance. Pakinggan ninyo. Treachery and conquest. They were advanced in engineering, architecture, art, mathematics, and astronomy. Oh Lord, pakinggan ninyo ulit. At the height of their civilization, agriculture was well organized, trade prospered, and they had a large efficiency army. Amen. Prisoners of war were used as human sacrifices in their bloodthirsty religious rites. Oh, ito na naman. Mga kaguluhan na naman ito. Pinakita naman, the Spanish allied themselves with the tribes defeated by the Aztecs, and within a few years had destroyed the Aztec civilization. The Emperor Montezuma, through the Spaniards, were descendants of one of their gods. Kaya labanan na naman ito sila sa kanilang mga paniniwala, sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Dahil wala pa kasi ang Panginoon natin, kaya hindi pa nila alam. Kaya ito, kwento lang nila sa sinaunang panahon. Kaya nang magpaliwanag lang ako ng konti para maunawaan talaga ninyo itong mga nangyayari sa unang panahon. Sabi niya, yung mga ascetics, ibig sabihin na unang panahon sa mga imperyo.
Mexico sa nanirahan sa Valley of Mexico mula sa ikadalawang siglo ng Pangulong Aztecs. Mga katutubong mga Meksikano na nagtayo ng isang malakas na imperyo na may kabisira na lugar sa Hemostishan. Hindi ko masyado mabasa yung nila kay malabo. Basta dito Limostitlan. Yon ang sinabi dito sa paliwanag sa Aztecs. Panahon daw ito ng mga imperyo na nanirahan sa Valley of Mexico sa 12th siglo. O Lord, Amen. 2 siglo ang pangulo nila mga Aztecs. Kaya sabi dito, pinakita niya man sa atin na sa panahon ng mga Spanish army, ito ay labanan sa ilalim ng pamumuno ni Herman Cortes. Noong dumating sa Mexico noong 1519, yung mga Aztecs na ito ay namumuno sa kanilang lugar noong 400 years. Matagal na rin. Na maging sa north na dumating ang pamumuno sa ibang tribo na naghalo na ang mga alliance, ang kanilang mga labanan. Kaya may advance sila ng mga engineering, mga architecture, art, na ito yung mga inorganisa nila sa iba-iba nilang tribo ng mga Aztecs. Na sa mga panahon na sinira ng mga Aztecs ang mga sibilisasyon ng mga emperor na mga Montezuma. Kaya yung mga Spaniard na lahi sa kanilang paniniwala sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya ito sila, magulo sila, nag-away-away sila dahil iba-iba yung kanilang mga paniwala. Sila kasi ay bawat paniwala nila, kaya nagkaaway-away sila dahil wala silang pagkakaisa sa kanilang mga paniniwala. Hindi kagaya natin sa ngayon na ang ating paniwala sa Diyos ay totoo, na iisa lang yung Diyos natin. Sila marami kasi silang mga Diyos-Diyosan, kaya sila nag-away-away. Kaya salamat ngayon na panahon natin sa bagong tipan, na tayo ay may paniwala na tayo na mayroon tayong Diyos na buhay, na ating pinaniwalaan niya sa iyong Diyos na tagapagligtas. Siya yung naglikha ng langit at lupa. Ito yung nagbigay sa atin ng buhay, na siya yung Diyos na nagkatawang tao, umakyat sa kalangitan, na bumaba dito, na pumasok sa ating mga espiritu. Praise the Lord. Kaya ngayon, na alam na natin sa mga pamumuno nila noon, magulo ang panahon nila. Kaya salamat sa ating Panginoon. Kaya purihin natin ang Panginoon, mga anak apo, na sa panahon natin hindi na magulo ang ating mga buhay kasi alam na natin kung sino yung Diyos natin. Hallelujah, praise the Lord. Amen.